How would you assess the first 5 days of the impeachment trial? Ano ba yung mga napatunayan? Ano ba yung na-debunk based on your perspective? Struggle talaga in defense, no? The way I see it. Kasi yung evidence ng prosecution, kaya siguro nila inuna yung Article 4, no? Kasi parang malinaw yung grave threats kasi nasa video eh. At I mean, the video speaks for itself. Kaya pilit tinitibag ng defense, pero yung effort nila parang hindi sila nagsasucceed. So far, yun ang malinaw na pinakita na yung grave threats nandiyan eh. How can you deny it? Na nakitang-kita natin at hindi ko rin maintindihan yung strategy ng defense doon. Pero especially today, parang disaster sila ngayon eh. And the things na yung cross-examination nila sa palagay ko hindi effective. Kasi alam mo Christian, sa cross-examination 101, kapag ka nag-cross-examine ka, wag mong gawin na yung case ng kalaban mo lalo pang lumakas dahil sa mga tanong mo. Maraming ganong instances na masyadong detailed yung defense, nagkakaroon ng chance tuloy explain mabuti ng witness, kaya lumilinaw at nagiging mas malakas pa yung kwento. Can you cite one example? Kasi ako may isa ako naisip pero hindi ang nagtanong defense counsel. Si Alan Peter Cayetano. Diba? Nung last week, tinatanong niya, conditional ba yan? Conditional ba yan threat na yan? Ang sumagot yung witness, absolute. Di yun, nyari siya. Medyo kakaiba yung situation niya. Nagpapanggap na impartial pero kitang-kita naman yung bias niya. Anyway, can you talk about, can you elaborate on that, attorney? Sinasabi niyo, yung parang tinutulungan pa yung kabila. For example, yung pinipilit nila na yung threats hindi threat, no? Tapos pinipilit nilang tibagin yung investigation ng NBI. Kesyo mali yung date, kesyo marami silang kesyo, no? Na-explain maganda tuloy explanation na Attorney Lotok na lalong lumakas yung kwento na may grave threats to, tapos naninindigan kami sa aming paniniwala na yung mga nangyari pumasa na sa elements ng grave threats saka inciting to sedition. Kasi kung malabo yung kwento, sana pinabayaan mo na lang eh. Ngayon, habang tumatagal yung question, lalong nagiging maganda yung details na sinasabi ng witness. Why would you like to do that? Tapos yung isa, Christian, hindi ko maintindihan. Kasi ang malakas na ebidensya ng prosecution, yung video eh. Why, as a defense, bakit mo ulit-ulitin yung video na yon? Na nagmumura si BP Sara na ito ulit. Tatatak ngayon sa mga tao. Kung akong defense, itatago ko yun eh. Kasi yun yung malakas na ebidensya ng prosecution. And I'm not understanding bakit nila pilit na inuulit. And then magbe-base sila ng question doon. Tapos na-explain ng witness. Kaya sabi ko kanina, I was watching it, and kahit na previous, no, medyo disaster ang defense dito. Parang wala silang na-achieve na goal nila. At in fact, nag-backfire, lalong tumibay. Tapos nagkaroon pa ng redirect si Attorney Liguta. Alam niya kung saan niya pipisilin. Parang lalong yung kwento lalong naging malinis. Na ganito yan, ang daming dates ni Attorney Lotok na October 18, mga ganun siya. Talagang sinabi niya na paulit-ulit ito. Kaya ang belief ng NBI, may probable cause talaga for grave threats. So I'm not understanding why the prosecution was doing it to itself, no? The defense, to the point na na-prove yung case ng prosecution just because they asked so many questions sa cross-examination. Inga, no? Pero hindi kaya dahil to begin with, ang hirap ng posisyon nitong defense panel, at least in this particular Article 4. Para bang they were trying to make do with what they
had. Kumbaga, ito yung barahang napunta sa kanila eh. At hindi yun maganda eh. So, yun ang siguro naging strategy. Hanapan na lang ng butas, focus on the nitty-gritty, gawing very, very technical yung pinag-uusapan. Tapos meron pa mga nag-jump in ng mga senator judges na obviously naman, pinupurso rin yung linya nila pagdating sa grave threat. Hindi kaya yun ang reality po. Well, yes, I agree. Mahirap yung position of defense. Kasi nga, video. Yung evidence is video. Tapos nakikita mo, talagang graphically, parang galit na galit, di ba, si VP Sara. Yun yung gustong mangyari ng prosecution. Eh. Makita ng tao, yung galit na galit sila. So kung ako yung defense, I mean, then it's a question of strategy. Ang iniisip nila siguro, tibagin natin because of inconsistencies in some details. Diba? Yung dates, yung ganito. Tingin ko nag-backfire yan eh. Kasi ang daling in-explain ni Attorney Lotok. Sabi niya, typo yan eh. But the thing is, sabi niya, hindi nasira yung video. Ganun pa rin yung makikita mo na grave threats pa rin siya, hindi nagbago yung kwento. Kumbaga yung probable cause, hindi maapektuhan ng mga typos namin. Kaya yung pag nila busisi dun sa mga masyadong mga details na walang relevance talaga sa defense, tingin ko, hindi, parang ang tinitira nila yung credibility ng investigation. I think that's fair objective, pero pag palagay mo hindi na gumagana, ako, atras na ako doon kasi lalo lang lumalakas yung kwento. Magaling na witness kasi si Attorney Lotok eh. Alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung ginawa nila sa NBI, alam niya yung batas. Hindi siya bobo eh, hindi siya nanghuhula. Kaya sagot na sagot niya. Yung mga defense. Okay, ito ba isang gusto kong itanong po sa inyo dahil kayo po yung abogado. Kasi alam naman natin hindi to strictly, hindi naman to court proceedings, diba? In the sense sa criminal proceedings. This is an impeachment trial. Pero kahit pa paano naman, siguro, you would expect na yung mga itatanong sa mga witnesses, nakalinya ron sa kanilang area of competence at kung saan meron silang personal knowledge of. Pero kanina, ang dami nating nadinig na tanong. Many of them coming from senator judges. Yung mga tanong na tipong, saan galing yun? Paano nyo masasagot yun? Kumbaga, nakita ba niya si Sara Duterte na umattend ng mga rally? Ano naman yung personal knowledge doon ni Attorney Lotok? Ang point ko, is there a way to somehow put more sense in the way certain questions are asked in this particular context and scenario? Well, obviously, yung ibang naintindihan ko yung senator judges na hindi lawyer eh. Kasi may tanong sila na pinipilit nila yung certain elements na hindi naman kailangan sa batas yun eh. Sa grave threats kasi, hindi pwedeng i-justify yun dahil meron ka ring threat. Yeah. I mean, bumigay pa nga si Attorney Lotok. Sabi niya, siguro kung may gano'n, tunay or something like that. But, baka nag-iba yung investigation or something. Pero yung kuwari, si SP, Win Gatchalian, pinipilit niya ng konti na di ba importante yung context? Yung context na si Zulaika, Attorney Zulaika, hindi ko alam kung attorney talaga siya by the way. Yun, yung mga bagay na yun, emotional. So therefore, justify nila na outburst lang yon. Ang sabi ng NBI, it may or may not be outburst. But lumagpas yun sa elements ng grave threats eh. Kung tinignan nila, pinag-aralan nila yung context and everything, kahit na outburst yon, lahat naman marami namang criminal act outburst. Napatay ko kasi ito kasi outburst or something like that. Pero hindi justifying yon doon sa crime. So, yun lang na sa maraming tao, parang justifying yun. But I think the clarity should be, sa prosecution should say na, tinanong to ni Senator Risa nung first day eh, na medyo napigil siya kasi hindi daw dapat tanongin niya or something, na-admonish siya. Tinatanong niya, yung ba enough na yan na grave threats? Kung may ganon, almost use the word justifying ba yan? Kung may threat, operation whatever, Romanov, yan ba justifying dahil
kaya niya nagawa ito, therefore pwede na nating pagtakpan yon kasi meron naman palang nag-provoke. Yun yung parang linya, no? That's not right under the law. Hindi justifying yon. Na Okay. maybe mitigating, but I don't know. Pero definitely nag-file ka, the NBI found probable cause na nagkaroon ka ng grave threats. Hindi justifying yung hindi, pero nabuko ko eh. Pero tsaka I think maganda yung pagbabalik dun sa tamang focus at konteksto na ginawa ni Senator Tito Soto. Kasi ang haba-haba ng usapan Nagtanong lang siya ng ilan Napakasimple. 'Di ba? Saan ba nililitis itong grave threat? 'Di ba sa korte? Regular courts. Ano ba nililitis natin dito? Betrayal of public trust. Siguro high crimes. Culpable violation of the Constitution. So he made that very, very clear distinction through his questions. He was not making the conclusion himself. And I think that was the proper way to elicit, let's say, responses coming from witnesses. Hindi katulad ng ibang mga senator judges na sila na mismo yung sumasagot halos ng mga tanong nila. Tapos isa pa po attorney, correct me if I'm wrong tingin ko nakasama nakapagpahirap sa kausa ng defense yung mismo kasing vice presidente, hindi naman niya binawi yung mga sinabi niya Tsaka nagsabi no joke, no joke. So, kung pag-uusapan natin dito, baka outburst lang yan. Kung nahimasmasan ka na, di ba sabihin mo, ako sumobra yata ako ng sinabi, pasensya na kayo Ano lang, dala lang na emosyon. Walang ganun 3 days later, nagsalita muli yung vice presidente. Di ba sinasabi niya, ang contention lang niya is revenge from the grave a crime. Pero she was not denying it. Yan ang problema So I thought the defense panel was really in a bind to begin with, at least in this Article 4. Correct. Tsaka yun nga, parang part ng admission against interest, yun yung pinopoint out ng prosecution tsaka ni Attorney Lotok. Kasi nga, inamin mo na sinabi mo yung ginawa mo yun. Gina-justify mo, pero yung problema mo, yung justification ng mga lawyers hindi si VP Sara, you're right. In fact, parang niyabangan pa niya at inulit pa niya, di ba? No joke, no joke. Hindi ako nagbibiro. Totoo ito. Confirm pa niya, di ba? And then the lawyers actually admitted it. Yung first statement ni Attorney Binluan, di ba? Sinabi niya talaga, sinabi talaga ni VP Sara yon. Kaya lang, yun dahil nanay siya, may provocation ng Oplan Romanov, justifying it, but I don't think the justification is proper or legal. Kaya yung almost open and close na case depende. Kaya lang alam naman natin, as you mentioned kanina, senator judges at kung bibilangin mo yung kakampi ni VP Sara doon, alam naman natin kung sino-sino yung mga yon. Hindi natin alam kung mapapas yung threshold ng debatable pa either 15 or 16 votes for conviction. Siguro, the defense knows that. And then also, I think, pinapanood ko yung mga batang lawyer, they're playing to one audience pinapanood sila ng boss nila siguro, si VP Sara, and they're trying to show na, yung sinabi mo kanina, they're trying their best na kahit na, in fact, magmukhang amateur talaga the way they handle the prosecution, the exact cross-examination, tsaka yung mga objections nila. Sa mga matatandang lawyer, medyo magkakasama kami niya, nagkangingitian kami Kasi sabi na, paano, bakit mo pinilalagay as a lawyer yung sarili mo isa embarrassment na gano'n? Na lahat ng objection mo, in-overrule ng chair Walang doon sa so objections mo. So anyway, tingin ko, nasa isip nila, they've got numbers, at nasa isip nila, they're working for VP Sara and show the DDS crowd na we're doing our best, no matter what, na i-defend ang ating kliyente.